Praise God. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito na naman po tayo para mag-aral ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na patuloy na makalapit sa Kanya. Awitin po natin yung madalas nating inaawit. Aming Diyos, Diyos ng pag-asa. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Pakabuti niyo, O Diyos. Salamat sa inyo sa oras na ito. Pakalinisin niyo kami, siya sa atin at gawing marapat sa inyong harapan, O Lord God. Lord, apart from you, wala kaming magagawa. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Nariyan kayong palagi. Lagi kaming may malalapitan. Salamat sa katapatan niyo, O Diyos. Salamat sa kabutihan niyo. Samahin niyo kami sa pag-aaral ng inyong salita sa gabing ito. Holy Spirit, kailangan po namin ang pagsama, ang pangunguna at ang pagtuturo niyo, O Lord God. Napakabuti niyo. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Minsan pa magandang gabi sa bawat isa, sa bawat nanunood. Mapakabuti po ng Panginoon. Tuloy po natin yung pinag-aaralan po natin dito sa Juan. Mag-start po tayong magbasa sa chapter 8 po. Mag-start po tayong magbasa sa verse 26. Ang sabi po rito, marami akong masasabi laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong ipinapahayag sa mga
tao sa mundo maliban sa mga pinapasabi ng nagsugo sa akin at mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. Hindi nila maintindihan ang sinasalita, hindi nila maintindihan na nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo, at malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuturo sa akin ng aking Ama. Lagi kong kasama ang nagsugo sa akin at hindi niya ako pababayaang mag-isa, dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Jesus, marami ang sumampalataya sa Kanya. Salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Huwag po nating kakalimutan, lagi tayong sinasamahan, lagi nating kasama ang Panginoon. Ang sabi niya, hanggang sa wakas ng sanlibutan, kasama natin ang Panginoon. Bagaman siya nasa langit, lagi siyang nasa puso ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi niya rito, marami akong masasabi laban sa inyo. Sino po ang kausap ng ating Panginoong Hesus dito? O sino ang pinatutukuyan niya rito? Kasi itong tagpong to, marami siyang kasama niya rin ang mga alagad. Pero ang tinutukoy niya at ang kinakausap o sinasabihin niya sa tagpong ito ay yung mga pinuno ng mga Hudyo. Pinuno ng mga Hudyo. Ang sabi dun sa verse 21, muling nagsalita si Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo. Aalis na ako at hahanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo na hindi napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Kaya nung sabi niya dun sa binasa natin, marami akong masasabi laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong ipapahayag sa mga tao sa mundo maliban sa mga ipinasasabi na nagsugo sa akin. Kaya inuulit ko po, ang sinasabihan o pinatutukuyan ng ating Panginoong Hesus dito ay yung mga Jewish leader, yung mga religious leader nung panahon ng ating Panginoong ay nandito sa mundo, gaya ng Pariseyo at mga Saduseyo. Sila yung maalam sa kautusan ni Moses. Kaya lang itong dalawang grupong to ay merong hindi pinagkakasunduan sa ilang bagay, pero dun sa pagkagalit nila, pagkainggit sa Panginoon, doon nagkakaisa sila. Kaya lagi nilang hinahanapan ng maipupukol sa ating Panginoon. Kino-question nila ang ating Panginoon. At kaya sa tagpong ito, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, marami akong laban sa inyo. Marami siyang masasabi tungkol sa mga religious leader na ito. From the start ng kanyang ministry, magmula nang ang ating Panginoon ay sumikat o nakilala ng mga tao sa anong kadahilanan, doon sa siya ay nagpapagaling, siya ay gumagawa ng himala, at ang mga tao ay sumusunod na sa kanya, at ang mga tagasunod, even tagasunod ni Juan Bautista ay sumunod na rin sa ating Panginoong Jesus, at yung mga tagasunod ng mga relihiyosong ito ay sumusunod na rin sa ating Panginoon. Ang dahilan sa karamihan ay nakakakita sila ng himala, naka-experience sila ng himala. At yung iba naman ay pakitang tao lang, dahil lang sa himala, kaya sila sumusunod sa Panginoong Jesus. At itong mga kausap niya, ang totoo, kaya sila sinusundan ng mga religious leader ay para questionin siya at makahanap ng mga bagay na maipupukol sa ating Panginoong Jesus. Pero walang maililihim sa Panginoon, kagaya ng lagi nating binabasa o paulit-ulit na nababanggit, at alam din naman ng bawat isa sa atin, walang lihim sa ating Panginoong Jesus. Sabi po dun sa chapter 2, dun sa huling bahagi, hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya dahil alam niya ang iniisip ng tao. Dun sa unang pagpasok ng chapter 8, di po ba? Nung gusto nilang akusahan yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya, gusto lang din nila. Ang totoo, hindi ang topic dito yung kasalanan ng babae. Ang gusto talaga ng mga Jewish leader dito ay, o yung mga Hudyo, o yung mga gustong mag-akusa sa ating Panginoong Yesus, hindi yung pagkakasala o nahuli sa akto yung babae, kundi naghahanap sila dahil sa pagkakamali, pwede nilang iakusa o isumbat sa ating Panginoong Yesus yung mga sasabihin niya na hindi magugustuhan nila. Kaya salamat sa Panginoon, ang lahat ay alam ng Diyos. Kaya
kahit baybayin ng ating Panginoong Hesus, marami siyang laban dito sa mga taong ito, pero hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagsasalita. Kaya salamat sa Panginoon. Doon sabi doon sa 5:42, basahin po natin. Salamat sa Panginoon, nawa ang Diyos walang masumpungang laban sa atin. Doon sa mga ginagawa natin, doon sa mga iniisip natin, sa hinahaka natin, o doon sa mga paglilingkod natin sa Panginoon. Ginagawa talaga natin ito dahil mahal natin siya. Kahit na doon sa panahon na nasasaktan tayo, ginagawa talaga natin ito. Hindi yung sa panahon na ginagawa natin at maraming nagagalit sa atin, marami rin na tayo nasasabing hindi maganda. Ang Panginoon ay hindi nalulugod doon sa mga ganoong tagpuan. Sabi doon sa 5:42 ng Aklat ng Juan, naparito 42, kilala ko kayo at alam kong wala sa mga puso nyo ang pagmamahal sa Diyos. Kaya wala pwedeng ilihim sa Panginoon. Kahit ako, bawat isa sa atin, ang lahat ay hayag. Alam ng Diyos, kahit nasa loob tayo ng simbahan, alam niya kung talagang nagsisimba tayo. Kahit tayo umaawit ng papuri, alam ng Diyos kung talagang umaawit tayo ng papuri. Even dun sa pagbibigay natin, alam ng Diyos. At bawat ginagawa natin, alam ng Panginoon. Walang nalilihim sa Kanya. Kaya ano ang sabi niya? Kilala ko kayo, alam kong wala sa mga puso nyo ang pagmamahal sa akin. Yun ang sabi niya dun sa mga pinuno. Sabi dun sa 8:21 ng Aklat ng Juan, doon sa binasa natin, paulit-ulit din nating binabasa. Kaya nakakalungkot at salamat, ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Huwag namang sana na pag tayo ang nabalingan o doon sa sa pagkakataon na ihaharap na tayo sa Panginoon para hukuman o para ihahayag na lahat ng nagawa natin. Huwag naman sanang maging kagaya rin ng kausap ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung tatanungin ko rin kayo, kamusta po ba tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Kamusta po ba tayo sa pagharap natin sa Panginoon? Kamusta po ba tayo pag tayo ay sumisimba? Talagang buong puso kaya tayong sumisimba o may maisusumbat sa atin ang Panginoon? Dito po kasi sa tagpong pinag-aaralan natin, naghahanap ng maisusumbat yung mga pinuno sa ating Panginoong Hesus. Pero binalingan sila ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi? Marami akong masasabi laban sa inyo. Oo, nakasuot sila ng damit kagayakan sa templo. At marami silang sinasabi tungkol sa kautusan ni Moses. Pero nung naghahanap sila at naghahanap, kino-question nila ang ating Panginoon, naglalabas sila ng pwedeng hatulan sa harapan ng Panginoon. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Marami akong laban sa inyo. Marami siyang masasabi ang Panginoon. Bakit? Kagaya nung binasa natin, kilala sila ng Panginoon. Alam ng Diyos na hindi totoo. Walang pagmamahal doon sa kanilang ginagawa. Doon sa chapter 2, sa huling bahagi. Hindi na kailangan may magsabi pa sa Panginoon. Alam niya yung mga laman ng puso. Alam niyang sa bibig lang. Sa bibig lang sila sumasampalataya at hindi sa puso. Tulungan tayo ng Panginoon na kapag dumating sa part ng bawat isa sa atin, sa pagsamba natin, sa pagpupuri natin sa Panginoon, o sa paghayo natin, o sa pagtulong natin sa kapwa, kapatid man sa Panginoon o hindi, mananampalataya man o hindi, nawa napapaluguran ang Panginoon. At ang Diyos ang napaparangalan dun sa bawat ginagawa natin. Kasi anumang gagawin natin na hindi mapaparangalan ng Panginoon, mapapagaya lang tayo dito sa mga kausap ng Panginoon. Kilala ko kayo, ang sabi ng Panginoon, marami akong laban sa inyo. Naglilingkod sila sa templo. Alam nila yung kautusan ni Moses. Pero anong sabi ng Panginoon? Kilala ko kayo. Marami akong laban sa inyo. Ang bawat isa, kilala tayo ng Panginoon. Kagaya nga po nung pag-aralan natin kagabi. Mahal tayo ng Panginoon. Totoo yun. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nagkatawang ang ating Panginoong Hesus dahil mahal niya tayo. Ano ang sabi dun sa nababasa rin natin sa Mateo 7:21? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ng nagsasabing, kilala ko kayo. Makakaakyat sa langit. Ang kailangan, hindi lang kilala, ginaganap natin. Ngayon na habang natututo tayo ng kanyang salita, kailangan ginaganap natin kasi walang halaga anumang natutunan natin kung hindi natin ito isa sa
pamuhay. Kagaya ng mga pinunong pari, kagaya nitong mga kausap ng ating Panginoong Jesus. Alam nila ang salita ni Moses, alam nila yung kautusan, yung Pentateuch, yung 5 books ni Moses na sinulat niya, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Alam nila yan. Kaya nga, lagi nilang inaakusahan ng Panginoon pag nagpagaling sa araw ng pamamahinga. At sinasagot naman sila ng ating Panginoong Jesus, ano ba ang mahalaga? Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Tulungan tayo ng Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon? Ulit ko, marami akong masasabi laban sa inyo. Nawa hindi po tayo yung tinutukoy ng salita ng Diyos na ito. Marahil, kilala natin ang Diyos at pinaglilingkuran natin siya ng buong puso at binibigyan talaga natin siya ng kaluguran. Hindi kagaya dito sa pinag-aaralan natin. Kaya kung ibabalik sa atin uli yung question, kamusta po tayo? Hindi po ba para sa atin ang mensaheng ito? O dito sa versikulong binasa natin na ang sabi niya, marami akong masasabi laban sa inyo. Nawa ang sasabihin ng Panginoon, marami akong masasabi na ang paglilingkod mo ay totoo, na ang pagsamba mo sa Diyos ay totoo, ang pagtulong mo sa kapwa ay totoo. Lahat ng ginagawa mo na paparangalan ako, di po ba napakasarap pakinggan? Gaya ng mensahe natin kagabi, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang bawat sakripisyo. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan natin. At salamat sa Panginoon, walang nalilihim sa Kanya. Kaya kagaya nung sinabi niya dito sa mga kausap niya, mga pinuno ng mga Hudyo, pinuno sa templo, walang malilihim. At ang nakakalungkot, nung nagbukas ng bibig at nang nagbalik ng salita ang ating Panginoon dito sa maalam sa salita ni Moses, marami siyang laban sa kanila. Kaya tulungan tayo ng Diyos, kahit hindi tayo napapansin, kahit maliit lang yung ginagawa natin o anuman yan, malaki man o maliit, ang napapalugur ng Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Kaya biyayaan tayo ng Diyos, tulungan tayo ng banal na Espiritu na anuman yung ginagawa natin ito para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesus. Hindi dun sa nakakasakit ng damdamin ng ating Panginoong Jesus, kagaya ng dito sa pinag-aaralan natin. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Amen. Mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay. Tuloy po natin. Ang sabi sa 27, pumunta na po tayo ng 27. At paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoong Jesus, hindi siya gumagawa ayon sa nais lamang niya at ang ginagawa niya ay ayon dun sa nagsugo sa Kanya. Sabi po dun sa John chapter 14 verse 24. Basahin nga po natin yun. John chapter 14 verse 24. Lagi niya pong sinasabi yon. Pasimula pa lang nung pag-aaral natin, hindi dun sa nais niya. Sabi niya nga dun sa John chapter 5, ang pagkain niya ay ang gawin ang kalooban nung nagsugo sa Kanya. Chapter 14 verse 24 ng Book of John. Basahin po natin to. Chapter 14 verse 24 ng Book of John. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita, at ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Maliwanag po yun. Yung amang nagsugo sa Kanya, yun, kung ano yung kalooban ng Ama, yun ang ginagawa niya, hindi yung sarili niyang kagustuhan. Laging tumutukoy dun sa nagsugo sa Kanya. Laging tumutukoy dun sa Ama na nagsugo sa Kanya. Laging ang Diyos ang napaparangalan. Lagi siya nakikipag-ugnayan sa Panginoon kasi gusto niyang mabigyang kaluguran ang Diyos. Ang sabi dun sa 4:35 ng Juan, hindi ba sinasabi 4:35? 34 muna. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinagagawa. 35, hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pabago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tignan nyo na ang mga taong dumarating para silang mga
pananim sa bukid na hinog na pwede nang anihin. Bakit? Ang pagkain ng Diyos ay ilapit ang mga taong ito. Kaya sabi niya, hinog na, panahon na para anihin sila. At ang dahilan kaya siya na parito para ipakilala at ang dalisay na pag-ibig niya ng Ama sa bawat isa sa atin. Ang nasabi, John 3:16, laging bumabalik doon kasi ito ang puso ng banal na kasulatan. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi niya ginagawa yung sa sarili niya. Ang ginagawa niya ay yung kalooban nung nagsugo sa kanya. At hindi naiintindihan nito ng mga taong kausap niya. Sino po yung talagang halos hindi makaintindi, kundi binulag na sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Bakit? Bakit sila nabulag na? Kasi naaagaw na yung atensyon na ang dapat ang sila ang sinusundan ng tao, kagaya ng laging binabanggit dun sa Mateo 27, inggit ang nagtulak 27:18. Alam ni Pilato na ang pagkainggit ang nagtulak sa pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Di po ba? Inggit, yung inggit. Kaya dapat nire-review po natin yun, yung espiritu ng inggit. Kagaya po ng laging binabanggit natin, walang magandang maitutulong yan. Walang magandang maitutulong yan, lalo na sa templo, lalo na sa simbahan, lalo na sa mga kakapatid sa ating Panginoon o sa ano pa man. Hindi maganda yan kahit sa mga trabaho, sa mga kumpanya. Hindi maganda yan. At ito, inggit din ang naging dahilan. Yung pag nabulag na sila. Bakit? Nawawala ng mga tagasunod. Sinusundan na ang ating Panginoong Hesus. Kaya lahat ng paraan, ginagawa nila. At paulit-ulit nilang tinatanong, taga saan ka ba talaga? Saan ka ba gagaling? Sino ka ba talaga? At paulit-ulit din na sinasabi ng Panginoon, ang nagsugo sa akin ay Ama, ako'y galing sa langit, hindi ako taga rito, kayo'y taga mundo, kagaya ng mga nakaraang pinag-aralan natin. Pero hindi pa rin nila matanggap kahit anong ganda ng explanation ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila matanggap. Kaya, hindi rin po nakakapagtaka sa kapanahunan natin. Kung dadalhin po natin sa kapanahunan natin, maraming magagaling magsalita, maraming magaling mag-interpret ng banal na kasulatan. Kahit napakaraming magaling mag-interpret ng banal na kasulatan, ang dami pa rin dapat hayuan. Bakit? Ayaw nilang tanggapin. Ang Panginoon nga po di po ba? Sino po ba ang gagaling sa ating Panginoong Hesus? Wala na. Pero pansinin nyo, lagi siyang kinokontra, lagi siyang kinakalaban, at marami ang mga umuusig sa kanya. At yung mga sinasabi niya, talagang tinutuligsa, talagang binabaliwala. At anong sabi pa ng mga pinuno na kausap niya, walang maniniwala sa iyo, hindi naman totoo yung sinasabi niya. Kaya kung dumarating po tayo sa tagpo ng ganon doon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, na ganon din ang ibinabato o sinasabi sa inyo ng mga tao, tagasunod talaga tayo ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Si Hesus nga great teacher na siya, Diyos na siya, makapangyarihan sa lahat. Pero matindi pa rin talaga, ayaw siyang paniwalaan. Pero salamat sa Diyos, kung dumarating yung mga tagpo na ayaw tayong paniwalaan, gawin lang po natin yung pinakamabuti natin sa Diyos. Ang mahalaga, ginawa natin yung pinakamabuti natin sa Diyos. At kung sila'y ayaw tumanggap, sa sarili nila na lang kagawan, kaya sila mapapahamak. Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Kaya sabi dun sa 27, hindi nila maunawaan. Papaano nila mauunawaan na nabulag na sila ng kainggitan? Nabulag na sila ng mga hindi magandang bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Yung Diyos ng sanlibutang ito, binulag na ang kanilang mga isipan, kaya kahit anong ganda ng paliwanag ng Panginoon, bingi na, pipi at bingi na, bulag pati doon sa katotohanan, hindi na kayang tanggapin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, tulungan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ang sabi dun sa 28, tayo sa 28, gumalaw po tayo dun sa pinag-aaralan. Alam nyo po ang totoo, kahit paulit-ulit nating basahin yung halimbawa, isang chapter, isang versikulo, at bulay-bulayin natin, ang sabi nun sa Joshua chapter 1, di po ba, bulay-bulayin araw at gabi. Kahit 10 pastor ang magsermon doon sa isang chapter,
bibigyan ng Diyos siya ng iba't ibang mensahe. Kaya every time na i-meditate natin yung Word of God, another mensahe, panibagong mensahe ang ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga, they are new every morning, doon sa Lamentation 3:23. Laging bago yun. Pag pinag-aralan mo ngayon yung salita niya, ito ang mensaheng ibibigay sa'yo. At habang i-meditate mo, kinabukasan, meditate mo uli, panibagong mensahe na naman ang ibibigay ng Diyos. At hindi mauubusan. Laging sariwa ang mensahe na ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Kaya isang pinakamabuting bagay, lagi po tayong mag-aral ng kanyang salita. Personal na magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita natin, pagbabasa, pananalangin, paglapit sa Panginoon. Dahil ang Diyos, personal na gusto niyang kausapin, magkaroon ng personal na relasyon sa bawat isa sa atin. Ang sabi dun sa 28 ng binabasa po natin, pinag-aaralan natin, John chapter 8:28, kaya sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo at malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama. Yan, paulit-ulit na sinasabi niya. Yung Amang tinutukoy niya rito, yung Diyos Ama na nasa langit. Kaya laging nagagalit yung mga kausap niya. Kasi sinasabi niya, anak ka ng Diyos. Sa langit ka galing. Kaya lalo silang nagagalit. Kaya lang, totoo naman yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Hindi siya nagsisinungaling. Totoo lahat yung sinasabi niya. At pinatunayan na ng maraming tao. Ni Juan Bautista, ng mga alagad, pati masasamang espiritu na nga, sumisigaw na nga, nagpapatira pa. Pag nakikita ang Panginoong Yesus, yung mga tao, yung mga naka-experience, at yung talagang merong pagnanasa sa Panginoon, may encounter nilang totoo lahat ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya, magkaroon po tayo ng personal na declaration natin sa Panginoong Yesus. Huwag lang nating sabihin, si Jesus nagpapagaling kasi pinagaling siya. Hayaan magkaroon tayo ng personal encounter with the Lord. Kaya kailangan magbabad talaga tayo sa presensya niya para meron tayong personal na masasabi, hindi po tayo babase dun sa iba. Dun sa, pinagaling siya, ang Diyos nagpapagaling talaga. Di po ba mas masarap minsan sabihin na, pinagaling ako ng Panginoon. Itinawid ako ng Diyos. Kinatagpo niya ako. Binless niya ako sa araw na ito. Naramdaman ko yung presensya niya. Hindi laging sa pagpapagaling. Paano kung wala kang karamdaman? Di po ba? Physical na karamdaman. Hayaan mong maramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Kasi libre yan para sa lahat. Ino-offer po yan para sa lahat ng nagnanasa. Itong kausap ng ating Panginoong Yesus, hindi nila ma-experience. Bakit? Nakatakip na ang kanilang tenga sa katotohanan. Ayaw na nilang tanggapin yung mga salitang binibitawan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nung sabi ni Jesus, mapapatunayan nyo lamang, mauunawaan nyo lamang, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. Ang tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus dito ay yung upcoming na crucifixion niya, yung pagkapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi rin nauunawaan yan ng mga kausap niya. Bakit? Nakafocus na kasi sila. Di po ba ganoon? Kapag nakafocus ka sa isang bagay, hindi mo mapapansin kung ano yung nangyayari. Hindi mo na kayang tanggapin kahit anong klaseng paliwanag kasi ito na yun. Kailangan itong mangyari. Ito na yun, pinagpasyahan mo na yun, ito na yun. Kaya kahit anong ganda ng sasabihin ng ibang tao, hindi na, wala na. Ito na yun eh. Kailangan ito, tumama sa sasabihin para maniwala. Ganun na yung nagiging sitwasyon ng mga kumukontra sa ating Panginoong Hesus. Kailangan umayon ang ating Panginoong Hesus dun sa sasabihin nila para paniwalaan nila ang ating Panginoong Hesus. Hindi pwede na ang Panginoon ang pasusunurin. Tayo ang dapat na susunod sa Panginoon. Hindi pwedeng ang Diyos ang magmamakaawa sa atin. Hindi pwede. Kaya sa tagpong ito, paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kaya di po ba, mamamatay silang hindi napapatawad ang kasalanan nila kasi ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang paniwalaan ang ating Panginoong Yesus. Kaya, ano ang sabi? Ulitin po natin yung 28 bago tayo manalangin. Ang sabi kaya, sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako ang Kristo at malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama.
Salamat sa Panginoon. Lagi po tayong mag-focus sa ating Panginoong Jesus. Kasi kagaya po nung nasa kasulat din sa banal na kasulatan, everyday may bagong mensahe ang Panginoon. Everyday may bagong gustong sabihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung nakareceive na tayo ng mensahe sa Panginoon sa araw nito, bukas may panibago na naman. Papaano natin makukuha yon? Kailangan lumapit tayo sa Kanya. Papaano tayo magkakaroon ng personal na experience sa Panginoon? Kailangan lumapit tayo sa Kanya. Kailangan magkaroon tayo ng time sa Kanya. Kailangan bigyan natin siya ng panahon. Huwag nating ikahon ang Diyos doon sa gusto nating mangyari. Kagaya ng mga kausap niya. Kinakahon nila ang Panginoon. Kailangan ganito kasi ito yung sinabi ni Moses. Kailangan ganito kasi ito yung nakasulat sa kasulatan na pinag-aaralan nila o binabasa nila. Hindi pwede. Ang Panginoong Jesus na ito kung gugustuhin niya nga, pwede niyang i-disregard yung mga sinasabi ng mga taong ito. Pero hindi, pumarito siya para tupdin din ang kasulatan. Kaya salamat sa Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hindi tayo bingi, hindi tayo bulag, hindi tayo nakafocus nun lang sa gusto nating mangyari kagaya ng mga pinunong ito. Tulungan tayo ng Panginoon na pwedeng mabago yung pasya natin, pwedeng mabago yung pag-iisip natin, pwedeng mabago yung sermon na sasabihin natin, pwedeng mabago yung salita na sasabihin natin, pwedeng mabago yung decision natin. Bakit? Nakafocus tayo dun sa pagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Nakafocus yung buhay natin dun sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Nakafocus yung isipan na ito, yung ating puso dun sa sasabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Malauunawaan lang ang sabi ni Jesus kapag naipako na siya, naitaas na siya. Ang ibig sabihin po kasi rito, yung naitaas na siya, naipako na siya doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mga pastor, inuulit ko, mahal po kayo, mahal tayo ng Panginoon. Kagaya ng mensahe kagabi, nauunawaan ng Diyos bawat pinagdadaanan. Nalalaman ng Panginoon bawat sacrifice, hindi lang ng mga pastor, ng mga manggagawa o mga miyembro. Napapansin ka man o hindi, napapansin man yung ginagawa mo o hindi, kapatid. Isang bagay ang tiyak, nakasulat na yan sa langit na bayan. Ano mang ginagawa natin? Napakabuti ng Panginoon. Itong mga pinag-aaralan natin, yung mga taong gustong umakusa sa Panginoon, gustong ipako siya sa krus, gusto siyang ipapatay. Nandun na, ikinahon na nila. Ito na yung mangyayari, ito na yung dapat mangyari, dapat siyang mamatay, kailangan makahanap tayo ng butas. Hindi, tayong mga anak ng Diyos. Bigyan tayo ng pusong willing sumunod, willing magpasakop, handang masaktan para sa Panginoong Jesus. Pwedeng mabago yung pasya, pwedeng mabago yung desisyon. Kung dito ka pupunta at pinalihis ka ng Panginoon, tulungan tayo ng Panginoon. Siya ang masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Ang totoo, ang gusto niya, pagpalain ng bawat isa sa atin. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Mga pastor, inuulit ko ang mensahe ng Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. Alam niya ang mga pinagdadaanan mo. Alam niya ang bawat sakripisyo. Alam niya ang bawat pagpatak ng luhan. Hindi lang doon sa mga pastor, mga manggagawa, mga miyembro, alam din ng Panginoon ang mga pinagdadaanan nyo, mga kapatid, mga kapatiran, bawat isa sa atin. Alam ng Diyos na gusto mo magbigay ng malaki pero maliit lang ang binibigay mo. Madalas, pumupunta ka ng simbahan, wala kang ang maibigay, kaya ino-offer mo na lang yung pinakamabuting pagpupuri, pinakamabuting pagsamba, pinakamabuting pagtaas ng kamay. Sacrifice of praise and worship unto the Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Huwag nating ikahon ang Diyos doon sa mga pasya natin. Huwag nating ikahon ang Diyos doon sa kung saan na natin gusto. O Panginoon, ito ang gusto kong sagot, ito ang gusto kong mangyari. Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi. Para wag mapunta sa atin yung katagang binitawan ng Panginoon, marami akong masasabing laban sa inyo. Para wag sa atin mapunta yung katagang yun. Bigyan tayo ng espiritu ng pagsunod na habang sumusunod tayo, hindi tayo nagrereklamo. Na kahit nasasaktan tayo o nahihirapan tayo, para sa Panginoon na nagbigay ng buhay,
nagmamalasakit at nagmamahal at malapit nang dumating dalang gantimpala para sa bawat isa sa atin. Abuti ng Panginoon, mahal po kayo, mahal tayo ng Panginoon. Inuulit ko, hindi para sa atin ang bersikulong ito na ang sabi niya, marami akong masasabing laban sa inyo. Bakit? Sinisikap natin sa tulong at biyaya ng Diyos, magawa natin yung pinakamabuti. Hindi tayo yung nagsasabi lang ng Panginoon, Panginoon. Hindi. Hindi tayo yon. Kasi sinisikap natin sa tulong at biyaya ng Diyos na kahit minsan mahirap, na kahit minsan nasasaktan tayo, na kahit minsan nagsasakripisyo ang bawat isa, maparangalan lang ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi sa atin ang bersikulong ito. Tulungan tayo ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, kapag dadaanan mo yan, maliwanag, dadaanan mo lang yan. Ano mang kinakaharap mong problema, dadaanan mo lang yan. Merong bagyo sa bansa natin, hindi ko alam kung nakaalis na. Pero aalis yun, wala siyang magagawa. Ganon din sa problema sa buhay, mga pagsubok o bawat pinagdadaanan. Pero ikaw pa rin ang magpapasya, tayo pa rin. Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi na natin kailangan magpaulit-uli, gawin at uli yung kasalanan. Huwag na nating sasadyain. Kundi biyayaan, tulungan tayo ng Panginoon. Panghawakan natin ang mga pangako niya. Pagtatagumpayin niya tayo, itatawid niya ang bawat isa. Madala ka kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kung wala na yung mga kasama mo, hindi tayo iiwanan, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Kung sakaling ikaw ay may karamdaman at hindi ka pa pinagagaling ng Diyos, baka may mensahe siya. May mga pagkakataon kasi inaalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng karamdaman. Kasi karamdaman lang ang pwedeng magpahinto sa atin. Minsan matinding karamdaman kasi kung sakit lang ng ulo, minsan malayo pa nararating natin. May mga pagkakataon gusto tayong solohin ng Panginoon. Kasi ang totoong ministry at ang unang ministry natin ay bigyang kaluguran ang Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Ang una sa pinakamahalaga, yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Kahit good ka dun sa nakapalibot sa iyo, good ka dun sa pastor mo o dun sa mga taong pinangungunahan mo, kailangan maging good muna tayo doon sa napako, doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ang ating Panginoong Jesus na nagmahal ng lubos sa bawat isa sa atin. Inuulit ko, walang nagmahal ng totoo at tapos ay namatay na tao, katapos ay nailibing na at naalala niyang mahal ka, nabuhay siyang muli. Wala pong ganon. Isa lang yon, ang Panginoong Jesus. Mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya ang bawat isa. Kaya hindi siya kayang i-contain kahit ng libingan. Kaya salamat sa Panginoon, magpatuloy po tayo, hindi sa atin ang bersikulong ito na marami siyang masasabing laban. Kasi tayo nagsusumikap, parangalan, paluguran, at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, napakabuti. Hindi po namin kine-claim ang verse na ito, 8:26 ng John. Hindi kami yon, maraming masasabi kayong laban. O kung sa may tagpo pa man, Panginoon, na nakikinig na marahil ganoon yung sitwasyon niya na hindi siya umaayon sa kalooban niyo. O ginagawa nga niya yung kalooban niyo pero masama ang loob niya. Maraming bagay na sinasabing hindi maganda habang gumagawa sa inyo. Patawarin niyo po, Panginoon, patawarin niyo kami. Tulungan niyo kami, Lord, na sa bawat ginagawa namin, kayo ang napapaluguran. Kayo ang napaparangalan, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo, O Diyos. Sino man yung may mga pinagdadaanan, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumatagpo, O Diyos, sa inyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, si Gloria Nulos, yung kanyang kahilingan, salvation para sa kanyang buong pamilya. Kayo ang patuloy na kumilos at umabot, na kung papaano niya kayo nakilala bilang personal na tagapagligtas. Kumilos nga po kayo sa kanyang buong pamilya, O Lord God. Ganon din sa kahilingan ni Sister Sabel, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumatagpo, patuloy na kalakasan, Panginoon, spiritually, O Lord God. Abutin niyo siya ng inyong mapagpalang kamay. Kalooban niyo ang patuloy na maganap sa kanyang buhay, O Lord God.
sa kanyang kahilingan, Panginoon, abutin niyo po siya. Patuloy na magkaroon kayo ng personal na revelation sa kanya, O Lord God. Maganap niya ang kalooban niyo sa kanyang buhay at patuloy na maparangalan po kayo. Ganon din para sa bawat isa, O Lord God. Ask ko po, Panginoon, sa inyo si Brother Raf, Panginoon, Rafi, Panginoon. Abutin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay. Patuloy na ingatan niyo, O Diyos, nilulukuban ko siya ng inyong banal na dugo. Kayong patuloy na kumilos, ganon din po sa kahilingan ni Chris, Panginoon, Alamani, O Lord God. Alam niyo ang kanyang kahilingan, Panginoon. Abutin niyo po siya ng inyong magpagpalang kamay. Ingatan at patnubayan niyo kasama ng kanyang asawa. Ganon din po, Panginoon, si LB, O Lord God, si LB, Panginoon, Alamani family, Panginoon. Nataas ko sa inyo, O Lord God, kayong nakasisiyasat ng puso ng bawat isa sa amin, at hayaan niyong patuloy kami makapagbigay kaluguran sa inyo, O Diyos. Bawat mga pastor, Panginoon, taas ko po minsan pa ang Digala family, Panginoon. Patuloy na ang kaaliwan niyo ay managana sa kanila. Maralit family, Orejola family, Lanes family, at sino pa man yung may mga pinagdadaanan, may mga kapagatian, O Lord God, ang kaaliwan niyo ay managana, Panginoon, sa inyong mga anak, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa katapatan nyo sa aming mga buhay, O Diyos. Wala kayong katulad, wala kayong kaparis. Taas din po namin yung revival na darating, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy nyo kaming inire-revive, patuloy nyo kaming pinupuno. Tulungan nyo kaming patuloy pang mauhaw sa inyo, O Diyos. Bless nyo yung lingkod nyong gagamitin, Panginoon, na maghahayag ng inyong salita. Ilagay nyo sa kanyang puso ang mensahe, Panginoon. At sino man ang makikinig, Lord, saan mang naroon ang mga anak nyong makikinig, abutin nyo po kahit ngayon pa lang, punuin nyo na, Panginoon. Mga kapastoran, O Lord God, abutin nyo po, Panginoon, bawat district, Panginoon, direct, O Lord God, sa pamumuno ng Pastor Joseph, Pastor Cesar, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon, bawat mga pastor, manggagawa, bawat mga miyembro, pagkaisahin nyo kaming mauhaw kami sa inyo, O Lord God, at patuloy na makapagbigay kaluguran sa inyong banal na pangalan. Salamat sa katapatan nyo, Panginoon. Taas din ko rin po, Panginoon, doon sa papers na nilalakad, Pastora Never, para sa kanilang visa. Nilalagay po namin patuloy sa inyong kamay, at patuloy kaming aasa. You're in control, Panginoon. Alam nyo, ang pinakamabuti, kayong patuloy na bigay ng karunungan at kaalaman sa mga pastor, Panginoon, ng Taiwan, O Diyos. Bawat manggagawa, O Lord, yan. Ang Pastora Marian, patuloy na kagalingan, Panginoon. Taas din po namin yung prayer-request ng Pastora Never, Panginoon, na magkaroon ng youth fellowship o gathering, Panginoon, sa Taiwan. Pati yung camp meeting na mangyayari next year, O Lord, yan. Alam nyo, pinakamabuti, Panginoon. As namin, Panginoon, ang gawain sa Vietnam, O Diyos, sa Macau, sa Hong Kong, Panginoon, sa Italy, Panginoon, sa Egypt, sa France, sa Singapore, Panginoon, sa Malaysia, sa Milan, Panginoon, hallelujah, even dun sa Israel na kapatid na nagkananasa na magkaroon ng gawain sa lugar na yun. Ang gawain sa Kuwait, Panginoon, sa Qatar, sila Pastor Rafael, mga kapatiran sa UAE, O Lord God, Saudi Arabia, Panginoon, na Pastora Heidi, Panginoon, sa Canada, Panginoon, sa Amerika, mga kapatiran sa Amerika, Panginoon, Jordan family, la Ate Perla, sila Ate Rina, Panginoon, ang Barwell family, O Lord God, tinataas namin sa inyo. Nataas din po namin ang Santa Ana family. Kayong patuloy na kumilos, O Lord God. Alam niyo ang kanilang prayer request. Tinataas po namin sila at ang bawat tumutulong, Panginoon, sa Bible School. Tinataas namin sa inyo ang Bible School, O Lord God. Mula sa presidente, Panginoon, at sa bawat mga teacher, mga estudyante, tinataas namin sa inyo. Lord, yung mga pastor, Panginoon, kayong patuloy na kumilos at umabot, O Lord God. Daas din po namin ang prayer and fasting sa first Saturday ng November, O Lord God. Salamat, Panginoon. Continually unite us, Panginoon. Magkaisa kami. At dalangin din po namin, O Lord God, ang patuloy na kagalingan, Panginoon, sa bansang Pilipinas. As namin sa inyo ang aming presidente, bawat namiminuno, O Lord God. And we release mass healing, Panginoon, against this COVID-19 in Jesus' name. Salamat sa inyo, Panginoon, sa katapatan niyo. Tulungan niyo kami na habang natututo kami sa inyong salita, bigyan niyo kami ng espiritu ng pagpapasakop, pagsunod, O Lord God, at mabigyang kaluguran kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat mga lingkod niyo. Salamat sa katapatan niyo, Panginoon. Palain nyo lahat ng ginagamit nyo sa FB Live, live streaming, Panginoon. Patuloy, bigyan nyo sila ng mga mensaheng napapanahon. Salamat sa inyo, Panginoon.
Pagpapala po namin kayo sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Nasa comment po yung mga address natin sa ibang bansa. Salamat sa Panginoon doon sa mga nag-response at patuloy na idalangin po natin. Huwag po natin kalimutan, sama niyo po sa panalangin yung revival sa last week sa Sunday, Monday, and Tuesday. Alas 4 po ito ng hapon. Tapos yung prayer and fasting po natin every first Saturday of the month. Sa atin po ito, kung hindi kayo po pwedeng mag-fasting, sumama po tayo sa panalangin, magkaisa po tayo dahil malaki ang magagawa ng sama-samang panalangin. At biyayaan tayo ng Panginoon kahit hindi pa totally open o lockdown pa, hindi nakakahayo, pero malaki ang magagawa ng panalangin ng bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon na kahit na sa ganitong sitwasyon, sumusulong ang gawain ng Panginoon at napaparangalan ang Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Happy Pastor's Week sa lahat ng mga pastor, sa mga gagawa. Mahal po tayo ng Panginoon. Nakikita niya bawat sakripisyo, bawat pagluha, at bawat pagpapagal nyo. Hindi man kayo ma-appreciate. Pinasasabi po ng Diyos, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi sa bawat mga taga Marinduque.